Kaugnay niyan, kaliwat kanan naman ang evacuation efforts ng mga lokal na pamahalaan sa Visayas at Mindanao na inaasahang daraanan ng Bagyong Tino. Narito ang ating balitang A to Z. Ilang oras pa man bago tumama sa kalupaan ng bansa ang Bagyong Tino, ramdam na ang hagupit nito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Agusan del Sur, inabot ng hanggang baywang ang tubig sa kahabaan ng National Highway sa bayan ng Tubay ngayong Lunes, November 3. Nagtulong-tulong ang mga residente sa paglikas sa mas mataas na lugar. Malakas na hangin at malalaking alon naman ang naobserbahan sa Surigao. Ganito rin ang sitwasyon sa Pitogo Port, Bohol at sa Eastern Samar. Malapad yung lawak ng bagyo. Kaya ang sinasabi ng Pag-asa, this is 600 kilometers yung diameter niya. Kaya kahit mga 300 kilometers away pa, may tumatama ng rain bands at saka mga hangin. Sa Camotes Island, Cebu, rinig ang malakas na sipol ng hangin na nagbabantang paliparin ang mga telon sa isang pampublikong lugar. Habang sa Bogos City sa Cebu pa rin, binaklas muna ang tent city na ginamit sa nagdaang lindol upang hindi mawasak ng hangin. Ipinatupad na ng lokal na pamahalaan ang Adopt a Family System kung saan iniimbitahan ng mga kalapit na residente na kupkupin muna sa kanilang tirahan ang mga apektadong kaanak at kaibigan. Sa mga evacuation sites naman inilikas ang mga walang ibang matutuluyan. Another thing, syempre kung lalakas ang ulan, so merong mga rain-induced landslide. Diba? Nung dati merong earthquake-induced na mga landslides. So pag inulan yun, diba? So may mga ganong risk. No? So iba't ibang hazard ang pinapabantayan. No? Kaya nga ang sinasabi natin ay talagang mas iba yung paghahanda ngayon. No? Lalo na dun sa mga lugar na dati na tinamaan. Pinag-iingat ang mahigit 7,000 barangay sa bansa sa banta ng flash flood at landslide. Sa pagtukoy ng Office of the Civil Defense, karamihan sa mga lugar na ito ay nasa critical path ng bagyo, partikular sa Eastern Visayas at Northern Mindanao, gayon din ang Bicol Region, Southern Luzon at nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Kanselado naman ang 12 ng flights dahil sa sama ng panahon, habang suspendido muna ang sea travel sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, pinaigting na ng Coast Guard at PNP ang kanilang pagbabantay sa kaligtasan ng publiko.